Yeda, so far, gaano ng karami ang biktimang naisugod dyan? Magandang gabi, Ses. Advance Happy New Year. At so far mula December 25 hanggang ngayon, December 28 pala, ay 6 yung naitalang firework-related injury dito sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. So far, hindi pa nadadagdagan yan, yung bilang na yan, ngayong araw na ito. Ayon sa pamunuan ng East Avenue Medical Center, ay inaasahan na daragsa pa ang bilang ng mga pasyente after 12 midnight at ang peak daw niyan ay bukas ng umaga, Ses. Madalas din daw ang sinusugod naman dyan sa EAMC ay yung mga naaaksidente sa kalsada. Kasi yun na nga, yung mga lasing magmaneho, dumadami daw yan pag holiday season. Tama ba ang ating haka-haka? Yes, tama ka dyan, Ses. Base din sa mga nagdaan na cases ng mga road accidents ay dahil talaga sa impluensya ng alcohol. Kaya nga, mahalagang paalala ng East Avenue Medical Center ay drink moderately. At kung iinuman, ay iwasan ng lumabas ng bahay at magmaneho pa. Yeda, ano naman ang bilang ng mga nag-a-avail ng zero balance billing sa mga dinala dyan sa EAMC? At saka, paliwanag mo rin sa amin yung proseso. Ses, actually, ang paliwanag ng pamunuan ng ospital, default nila ang zero balance billing. So, ibig sabihin, lahat ng mga maa-admit na pasyente dito, kaya hindi related sa firework-related injury, ay ina-avail yung zero balance billing. At para doon sa dalawang pasyenteng na-admit, ay in-avail nga yan, so wala silang binayaran. Pero para naman doon sa 4 na outpatient na dahil dito sa firework-related injury, ay ang in-avail nila yung outpatient emergency care benefit package na ilinunsad naman ng PhilHealth ngayong taon lang. So same yan sa zero balance billing dahil wala rin silang binayaran. So pagdating sa proseso, Sis, ang kinakailangan syempre unang-una, dapat pumunta sa DOH accredited hospital tulad nila na lang nitong East Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Medical Center, Philippine General Hospital at marami pang iba. Pangalawa, kinakailangan ay nasa ward yung pasyente at pangatlo, kinakailangan PhilHealth member. So kinakailangan lang na mabigyan sila ng discharge form at billing mula sa cashier at doon nila malalaman na zero balance na yung kanilang babayaran. Yeda, kamusta naman ang ating mga medical frontliners dyan? Handa ba sila sa matinding pamorningan na duty nila ngayong bagong taon? Yes, tama ka dyan, Ses. Talagang pamorningan. Nakaantabay na yung ating mga medical frontliners dito sa East Avenue Medical Center. At nandito ako ngayon sa kanilang sterile area. So kung makikita ninyo, nakalatag na yung mga equipments na gagamitin para sa dagsa ng araw mamaya ng mga pasyente na naputukan. So ayan, nakalatag na yan dito. At ang sabi ng pamunuan ay 12 hours daw yung duty ng kanilang mga doktor. At kahit 12 hours yan, stay in sila dito sa ospital. So ganyan sila kahanda sa pagresponde sa dagsa ng ating mga kapatid na mangangailangan ng tulong medikal mamaya. Isang pahabol na tanong, Yeda, kasi kanina sinabi ni Mary mo na wala namang naidadala pa na may asthma. Pero karaniwan ay tumataas ang incidence ng asthma dahil nga sa mga paputok, mausok, etc. Diyan ba meron bang na-monitor na merong ganyang karamdaman? So for Ses, sa ngayon, wala pa namang namomonitor na mayroong ganyang cases yung asthma. Pero ang sabi ng pamunuan ng East Avenue Medical Center, after 12 midnight, samot-sari na raw yan. Bukod sa firework-related injury, meron din yan, merong mga nasustroke, merong heart problem, asthma, yun nga, road accidents. So iba't iba daw yan kadalasan. Pero yan, ayun yung aantabayanan natin mamaya kung ano-ano yung makikita nating problema na pupunta dito. Alright, maraming salamat sa iyo and Happy New Year, lalo na sa mga doktor at nurse dyan. That was mobile journalist Yeda Pascual.